Hello! So ako po ulit ito and nandito po ulit tayo sa isa na namang vlog about the ACL reconstruction surgery that I have been going through. And ngayon po ay i-share ko naman po kung ano po yung mga na undergo ko before ng surgery, like yung preparations po before ng surgery. So first is first, before undergoing the surgery, kailangan is nakaprepare yung mind mo na mag-undergo ka ng surgery. So expect na syempre mahirap ang magkaroon ng operasyon. So i-prepare mo na yung sarili mo and pray more for the success of your surgery. Syempre, for the guidance ng mga mag-oopera sa'yo, yung mga staff, like yung mga surgeons, yung mga nurses, yung mga mag-a-assist sa kanya. And also, ano pa ba? Of course, yung support ng mga significant others mo, like yung relatives, yung may asawa ka, yung husband, yung family, of course, yung children, diba? And as far as I'm concerned, yung ACL surgery na to is talagang nire-recommend sa mga active na individuals. So, since ito ay isa sa madalas na encounter ng mga engaged sa sports, no? So, mga bata pa talaga usually yung mga nagkakaroon ng ganitong injury. So, mahalaga yung talagang support ng family dito. So, ayun nga, you have to be prepared mentally, spiritually, and also physically dapat, diba? Kaya nga may clearance guide. And ano yung mga things na ipiprepare mo pala? Anyway, yung sa akin kasi is meron ng mga nakaprepare na gamit, like yung hinge brace, tapos yung saklay. So, kailangan talaga yung saklay. And personally, nag-prepare din ako ng wheelchair and also yung walker. Pero depende na rin sa inyo po yun. Pero ang importante kasi doon is yung saklay. Kailangan talaga po yan. And yung hinge brace naman, ipiprovide naman po yan ng company na mag-shoulder ng ng instruments. Yun po. So, okay. So, gusto ko lang i-share sa inyo yung ginamit kong mga kagamitan. O yung mga ito, sa aking surgery. So, meron ako nito. Hinge brace. Talaga meron niyang ito po yung may control talaga siya. Kino-control nila yan. So, depende yan sa pagka nag-rehab ka, baka kino-control nila tong kaya may ganito siya. Sa pag-bend mo, ganyan, ng paa, ng knee. Tapos, meron din ako nito. Siyempre, yung saklay. Ang aking saklay, but isa lang. Meron yan doon. Nakatago na rin kasi sila lahat. And ito po, yung aking, actually, hindi ko ito nagamit. Hinge brace din siya. Binili ko siya before din ng operation. Pero, ito kasi is nakasama ko doon sa aking sa aking package. So, ayan. Andito na po yung aking mga ibang kagamitan. Actually, tinabi ko na. Ito yung free na binigay sa akin pero hindi ko siya nagamit kasi since may nabili ako na isa. So, andito yung isang pair niya. And, ito pala. Ito yung nagamit ko before. Nung, hindi pa ako nakabili ng tungkod. Ay, ng tungkod. Nakabili ng, ang tawag dito?
ng saklay. O, diba? Tungkod siya. Kahoy. Actually, binigay to nung ano pala, nung pumunta ako, nagpahilot actually. Pero unfortunately, yun nga po. Hindi pwedeng hilot-hilot lang. And also, I bought a king. Ito yung nagamit ko rin po ito. King. Ayan. And also, my ano po ba ito? Ito bumili din ako for PT kasi to. Kasi kailangan mag-bend-bend ka dyan. And ito yung ano, isa din. Ang ginamit ko. Pero hindi masyado kasi yung saklay talaga yung ginamit ko. And also yung wheelchair. Actually, may wheelchair akong binili. But hindi ko rin naman siya masyadong ginamit. Kasi may saklay nga. So, ayan po yung mga ginamit ko sa aking ACL reconstruction surgery journey. And actually, meron pa akong ginagamit till now, which is this one. Ano din siya, brace din ito, knee brace actually. Meron siyang saglit lang. Meron po itong talaga. Meron siyang bakal dito. May bakal siya dito. Pero tinanggal ko lang siya para magamit ko siya until now. Ginagamit ko siya until now kasi hindi po talaga nawawala yung stiffness sa knee actually. Sa akin kasi 1 year na siya pero nandun pa rin yung stiffness na knee. Para nagiging confident lang ako na as in makikilos kapag meron akong ganito. May brace ako pero actually kailangan i-remove din talaga siya dapat para masanay yung mind mo na syempre mag-function dapat yung knee mo na yung pre-injury. Kaso that depends po talaga sa atin din kung paano yung naging rehabilitation natin. So ito po ginagamit ko talaga siya until now, lalo kapag lumalabas po ako kasi syempre pagka lumalabas madaming diba, malaming lakad ganyan, and akyat baba ka sa sasakyan, so ginagamit ko po talaga siya. From sa mga gamit po na ipe-prepare, meron din yung ibang preparation na gagawin before the procedure. And yun po, meron po tayong fasting. Yung dapat po is at least mga 8 oras bago ng operasyon ay hindi po tayo kakain, hindi po tayo inom, gano'n. So, i-instruct naman po tayo ng ating mga nurses at saka mga doctors about dun sa fasting na yan. And also, yung ating mga doctors ay kailangan i-explain po nila kung ano yung expected doon sa procedure, kung ano po yung talagang nangyayari. And kung meron po bang mga complications, mga ganyan, i-explain po sa atin yan. And usually po yung mga complications ng knee surgery is syempre yung ating bleeding. Talagang may pagdudugo po talaga yan. Kaya siya namamaga din. So, expected po natin yan. And after ng ating operasyon, ay talagang masakit po talaga siya. And kailangan merong ice talaga. May ice pack. Kasi para mag-reduce yung ating pamamaga sa knee at saka yung bleeding na. Kaya may ganyan dapat. And naka-elevate dapat siya. Ibig sabihin, nakataas yung ating knee after, yung ating paa after operation.
operasyon. And also, tatanungin tayo kung meron tayong mga allergies at saka kung meron tayong mga ibang comorbidities, mga ganyan. Kaya is sabihin na natin yun sa kanila. Kasi para alam nila bago tayo sumalang sa operasyon. And also, meron din mga binibigyan na gamot yan, usually. So, merong mga antibiotics, mga ganyan, diba? Isuswero na nila kayo. So, ayan. And also, mag-prepare na rin tayo ng mga ibang gamit like yung diaper, mga ganyan. Kasi ang hirap ko talagang mag-fix kapag nag-undergo tayo ng operasyon. Usually, sa akin talagang hindi rin ako talaga nag-prepare ng diaper, pero yun na, nahirapan din yung friend ko na nagbantay sa akin kasi yung pagbangon-bangon ko ganyan, ang hirap din. Although meron namang bumili kami ng urinal, pero ang hirap din po talaga. So mas convenient pa rin yung diaper ganyan, or kung talagang kakayanin mo yung pain, well, magsi-CR ka, ganyan, punta ka ng CR. Pero as for me, yung sa experience ko, ang hirap talaga siya, mahirap. Sobrang sakit, kaya hindi ko, tsaka naka-attach yung kasi sa knee ko. Kaya hindi talaga siya pwedeng i-galaw-galaw ganyan masyado. Though, pwede na i-flex-flex ganyan. I-bend ganyan. Pero, hindi yung as in na nakatayo lang yata ako after 3 days ganun, or 2 days, yeah. Nung pa-discharge na ako, tinry ko talaga siya i-apak tayo ganyan. Pero usually nga ang talagang advice ng ating mga doctors is as early as pwede na tayong maglakad ganyan, kasi din yan, talagang din sa healing process niya. So, I think hanggang dito na lang po yung aking video ulit about my journey with the ACL reconstruction surgery. And thank you so much po sa panonood, and see you next time po.